Hello po sa lahat na nakikinig. Andito po ngayon kayo sa ating free online financial class. Ang topic po natin today is the secret to saving and building your future, taking control of your money. Bakit po taking control of your money? Kasi po kadalasan po talaga sa mga tao, money po yung nagko-control sa kanila. For example po, nagpunta tayo ng mall, kasama natin yung anak natin, meron silang gustong bilhin na laruan, na mura na lang naman, pero hindi pa rin natin mabili, kahit gusto nating bilhin. Kasi nga, kulang tayo sa money. Who is IMG? IMG is a financial educator who established agreements with many of the world's leading financial services companies who offer a broad array of financial products and services since 2002. Our vision, to create the new industry where everyone is able to earn what the wealthy are earning, bringing the secrets of the wealthy to all. Ayan, para sa lahat po talaga yung vision ng IMG. And our mission, to help every family achieve financial freedom. Sabi po ni Mr. Rex Mendoza, President and CEO ng Rambler Financials, for me, IMG is an industry disruptor. Their business model has evolved over time, but one thing has been constant. They have focused on financial education as the foundation of their membership platform. Focus po talaga ang IMG sa financial education. And membership platform po dahil ang IMG po is brokerage company, kung saan marami pong companies na nakikipag-tie-up sa kanya dahil po sa ganda po ng kanyang sistema pagdating po sa financial education. Si Sir Rex Mendoza po, sa kanya po ipinagkatiwala ang buong pera po ng Pinas ng SSS. Billions po yung halaga nun. Siya po yung pinag-handle doon and siya rin po yung financial guru dito sa IMG. And even po si Miss Corina Sanchez po, naniniwala po siya sa campaign ng IMG, itinuturo din po niya yung konsepto ng IMG. Even po sila Pangulong Duterte and Senator Cayetano, alam din po yung IMG. Isinusulong po ni Pangulong Duterte yung financial literacy sa mga teachers. Right now po, ito po yung aming campaign. Magkaroon po ng 30 million educated families by 2030. Why do we need financial education? Kasi po, many good people fail. Many hardworking, smart, young, and old people fail. Many teachers fail. OFWs, doctors, and even po yung ating mga engineers. Pansinin nyo na lang po yung ating mga doctors and engineers, magagaling po sila sa kanilang mga profession, tama? Pero karamihan po sa kanila, hindi po alam kung paano po i-handle ang kanilang finances. Ang ating po mga OFWs, ang mga seaman, malalaki po ba kumita? Yes, karamihan po sa kanila, malaki po kumita. Pero, kahit ano pong laki ng kinikita nila, dahil nga po wala silang knowledge pagdating sa finances, hindi pa rin po sila nakakaipon. They are retiring without enough savings. People don't plan to fail. They simply fail because they fail to plan and manage their personal finances. They lack of financial education. Ano po ba yung mga wrong money mindset ng tao? Many people believe that financial education is only for the wealthy. Mali po. Para sa lahat po talaga ng tao yung financial education. Kung para po sa mga wealthy, para po maprotect yung kanilang money, and para naman po dun sa mga mahihirap, para po makaalis sila sa hirap. And soon, maprotektahan na rin yung magiging money nila. Many people believe that the solution to financial challenges is borrowing money. Mangungutang po para pambayad ulit sa utang. Dapat hindi na po tayo maging ganyan, makawala na po tayo sa ganyan sistema. Some even rely on luck. Ayan po, meron pong mga tumataya sa loto, umaasa po sa luck. For example po, meron pong 5 million na tao sa buong Pilipinas. Imagine niyo po, ilang percentage po yung chance para po kayo tumama ng loto. Di po ba? Napakaliit. Wala pa nga pong 1% eh. Many people belong to a community of spenders who do not believe in preparing for their future. Ayan, ibig sabihin lang po dito, kung tayo po, ang lagi natin mga kasamang tao po, magagastos, possible po maging palagasta na rin po tayo. Ito po again yung mga maling akala na nauuwi po sa low savings and high debt or utang. Many people use their credit cards as emergency funds. Most people don't know how to manage their debts. Their debts manage them. Ito po yung masakit dito na every time gigising ka sa umaga, lagi mo na lang unang iniisip papaano na yung pangkain nyo sa araw-araw. At kung papaano nyo mababayaran yung mga utang nyo, especially sa mga kaibigan nyo at malalapit sa inyo. Their salary move from hand to mouth to hand to touch me not. Hindi na po talaga tumatagal sa inyo yung money nyo kasi nga po, nakalaan na po siya para sa ibang mga bagay na bayarin. Yung iba naman po, nauuna po yung car loans,
housing loans, salary loans. Credit card debts are accumulated rather than investments. Kung ganito po lagi ang gagawin natin, nauuwi po tayo sa saving the wrong way. Ang nangyayari po ito, a lot of people end up with nothing after working for 20 to 30 years because they did not know and understand the power of investing correctly. Filipinos are the only people in the world with 13th month pay. Sabi po dito, saving and investing 5 years worth of 13th month pay or at least 100k. So lalabas po yan, meron po kayo nakukuha 13th month pay na 20k kada taon. So sa loob ng 5 years, meron kayong 100k can turn into millions upon retirement. If only we all know how to save and invest the right way. Hindi po ba? Ano pong nangyayari kadalasan sa ating mga 13 month? Wala. Nauubos po kung saan-saan. Hindi po kasi natin alam ang tama before. Pero pag natapos nyo po ng buo itong video ko, maiintindihan nyo na po kung ano po yung tama. Para maiwasan nyo po na maging senior citizen po kayo nang wala pa rin po kayong naitatabing money. Ito po yung senior citizen survey in the Philippines. Sabi po dito, 40% daw po ng mga nagiging senior umaasa po sa anak. Wala naman pong masama dyan. Pero isipin nyo po, papaano po pag yung anak nyo po nagbubuo na rin ng family? Papaano na po kung maliit lang naman po yung isinasahod ng ating mga anak? Papaano po nila tayo matutulungan sa ating mga finances? And 30% daw po nagtatrabaho pa rin, hindi po makapag-retire. Sabi nga po, kung hindi ka magsisimula mag-ipon, parang tinanggap mo na habang buhay kang maghahanap buhay. 20% daw po, umaasa yan sa mga donations. For example po, nagkasakit po si ganyan na ospital, sila po yung mga taong lumalapit po kay Pagcor or sa iba pa pong mga private na mga companies and sa ating mga government programs. 8% daw po yung umaasa po sa pension. Ito pong pension, wala pong masama dito. Sa katunayan, napakaganda pong program ito ng ating government. Yun nga lang po, hindi po sasapat kung gusto natin magretiro na. 2% lang daw po yung financially independent. And sadly to say, dito po sa Pilipinas, ang kadalasan pa po sa mga 2% na yan, yung mga Chinese po na dito na po nanirahan. Bakit po? Kasi po, iba po yung turo sa kanila kumpara po sa turo sa ating mga Pilipino na kailangan po magtapos ka ng pag-aaral para maging empleyado ka. Sa tingin po ba, dyan po sa employment, magiging successful po tayo? Well, kayo na pong sumagot dyan. Ito po ba yung situation nyo ngayon? Nagwo-work, walang savings, magbabayad po ng mga bills, and every time po pupunta po sa mga malls, mainit po sa mata yung may kulay pula o yung sale. Bibili po ng mga bagay-bagay na kahit hindi naman po kailangan. Pag bumili po kayo ng sale, lalo hindi nyo po kailangan, hindi po kayo doon naka-discount. Nagastosan pa po kayo. And pagkatapos, ini-stretch nyo na po yung money nyo, pinipilit nyo na pong pagkasyahin. Kasi hindi na po enough. Hanggang sa dumating na po sa, nagkakaroon na po tayo ng mga utang. And then, babalik po ulit yung cycle, paikot-ikot lang, ang tawag po dyan ay rat race. Na kahit anong pong gawin natin pagsusumikap sa buhay, hindi pa rin po tayo makaalis sa kahirapan. Ganyan po ba tayo ngayon? Well, wag po tayong mag-alala, meron po tayong solusyon dyan. May pag-asa po. Basta matutunan niyo po yung financial education. Kaya niyo pong harapin lahat ng challenges sa buhay. Sabi po dito ni Mr. Robert Kiyosaki, isa po sa pinaka-successful na businessman sa Japan, more important than the how we achieve financial freedom is the why. Find your reasons why you want to be free and wealthy. Mahirap pong gawin yung isang bagay nang wala po tayong mga dahilan. Okay, bibigyan ko po kayo ng dahilan. Punta po tayo sa the basic financial concepts na kailangan nating malaman. Dito po manggagaling yan sa book. Isinamarize po natin para maintindihan niyo po yung laman ng book. Punta po muna tayo sa the X-curve concept. Sabi po dito, kaya po siya tinawag na X-curve concept, meron pong dalawang lines. Yung blue line, which is the money line, and the red line, which is the responsibility line. Sabi po dito, habang bata daw po tayo, wala daw po tayo savings. And meron daw po tayong malaking responsibility. Habang tumatanda daw po tayo, dapat nauubos na po yung ating mga responsibilities para ma-enjoy po natin yung life. And dapat daw po, meron daw po tayong malaking ipon. And kung mapapansin niyo po, ito pong X-curve, nahati po yan sa dalawa. Dito po sa left and dito sa right. Dito po sa left, meron po tayong mga basic needs na kailangan naman natin talaga. Hindi po pwedeng mawala. Andiyan po yung food, shelter, clothing, education, yung sa ating health, kailangan natin yan. And
kadalasan daw po, may mga utang pa daw po tayo. And para daw po masustain natin yung mga pangangailangan natin na yan, kailangan po natin ng active income kung saan tayo po yung nag-work para po tayo ay magkaroon ng money. Dapat daw po, habang tumatanda tayo, nakikreate na natin yung passive income kung saan yung money po natin yung nag-work para sa atin. Kumbaga, yung pera natin, nagbibigay ng pera para sa atin. Siyempre, as long as nabubuhay po tayo, hindi naman po mawawala yung mga basic needs natin. Andiyan po yung kailangan pa natin kumain, may shelter pa rin tayo, ating clothing. And, ang education po, continuous learning yan, dapat meron pa rin po tayo yan. And kung mapapansin nyo po yung health, naka-highlight na po, dahil isa na po sa pinaka main concern natin yung health natin. At dapat daw po, wala na po tayong utang. Dito po sa X-Curve, ito po yung life natin. Meron po tayong dalawang if sa life. What if we die too soon or we live too long? Sa inyo po gusto? Gusto niyo po ba dun sa die too soon? Siyempre po, karamihan sa atin, gusto natin dun sa live too long. Pero hindi po natin hawak ang kapalaran natin. So, if we die too soon, ang solution daw po dyan, dapat meron daw po tayong income replacement or insurance. Ito po ay para po sa maiiwanan nating family. Kung mahal po natin yung family natin, importante na meron po tayong insurance or income replacement. If we live too long naman daw po, ang solution daw po doon ay protect your future self. Dapat meron daw po tayong investments na meron pong living interest. Tumutubo, nagkikreate sa atin ng money. Siyempre sa gitna po na yan, wala naman pong perfect scenario. Dapat meron daw po tayong emergency funds kung saan pinoprotektahan din po natin yung sarili natin habang tayo po ay nag-iipon. Dapat meron daw po tayong HMO o short term, ito po yung kadalasan nasa mga companies, and long-term healthcare. Ang maganda po sa long-term healthcare, kahit po tayo ay senior years na po, mapapakinabangan po natin. So, tapos na po tayo sa X-Curve concept, punta naman po tayo sa solid financial foundation. Ano po bang sitwasyon nyo ngayon? Ito po ba tayo kung saan napakalaki po ng utang at meron pong accounting investments? Or andito po tayo kung saan napakalaki po ng ating investments? Wala po tayong mga emergency funds, income protection, and healthcare. Weak po yung foundation ng dalawang yan. Kung saan, kung mapapansin nyo po, konting hamon lang po ng buhay dyan, gagewang-gewang na po yung ating finances, magbibigay na po sa atin ng napakalaking stress. Paano po ba tayo magbibuild ng strong financial foundation? Dapat daw po, unang-una po na malaki dyan, yung healthcare. Pangalawa po yung life protection. And then, dapat marunong daw po tayo mag-manage ng ating utang. And then, meron po dapat tayong nakahandang emergency funds. And huling-huli lang po yung ating investments. Ito po yung tamang pag-build po ng ating financial house. Matibay. Dapat, ito daw po yung ating order of priority. And kung mapapansin nyo po, ano po bang common denominators ng mga yan para ma-build natin yan? Lahat po yan, meron pong nakalakip na pera. So, dito po sa IMG, itinuturo po dito yung ating increase ng cash flow. Ito po yung ating mga government programs. Meron po tayong mga nakukuhang discounts sa mga yan and meron po tayong nakukuhang mga pension. Enough po ba para tayo po ay makapag-retire? Enough po ba para matulungan po tayo sa ating mga healthcare benefits? Magaganda po sila pero hindi po sila yung makakatulong sa ating finances para mag-grow in the future. Simulan po natin yung healthcare sa ating solid financial foundation. Choosing the right healthcare. Ano po ba yung mga kinds of healthcare na pagpipilian natin? Meron daw po tayong kung tawagin ay short-term healthcare, also known as HMO, not guaranteed renewal. Ito po yung nagbabayad po tayo, pero yung money po natin lusaw. Wala pong naiipon, and kung tayo po ay nag-work, nag-resign, tinanggal sa trabaho, or nag-retire, hindi po natin to madadala. Senior care naman po, works similar to HMO for ages 60 and up. Yun nga lang po, napakamahal na po niyan. Kaya I suggest, kung wala pa po tayo sa senior years, makakuha na po tayo ng ating long-term healthcare. Kung saan, meron po siyang HMO, pwede natin magamit ngayon, with healthcare savings account. Hindi po ba napakaganda? Yung money po natin dyan, hindi po nalulusaw. Naiipon lang po. Meron po siyang fixed premium, guaranteed renewal, and something that you have to get before age of 60. Sabi po dito, in the Philippines, a lot of sick people die not because there is no medicine or treatment, but because they don't have money. Kaya importante po na every time po na inaalaga natin yung sarili natin, kumukuha tayo sa long-term healthcare, naiipon din po yung money natin. Which situation would you choose? What if na-aksidente tayo? Dito po ba tayo sa letter A or sa letter B? Kadalasan po napipili ng mga tao, ito pong letter A.
Pero, madali pong mamili dyan kasi po, picture lang po yan, dalawa na yan. In reality po, pag andyan na po tayo sa ganyang sitwasyon, saan po kaya kadalasan bagsak ng karamihan? Hindi po ba dito po tayo sa pangalawang picture kung saan dikit-dikit po yung mga pasyente. Isa lang po yung sakit mo pagpasok mo dahil Bluetooth, paglabas mo po, 3 mahigit na po yung sakit mo. Sabi po dito, the comfort level of your healthcare situation after the age of 60 depends on the decision you make today. Importante po talaga yung decision making sa buhay natin. So, para mas madali po kayo makapag-decide kung anong healthcare po yung dapat natin kunin, final test of a good healthcare. Meron pong short-term healthcare kung saan pwede natin magamit ngayon. Meron po dapat na long-term healthcare kung saan pwede po natin magamit later sa ating senior years. And dapat daw po, meron daw pong death benefits or life insurance. At ang panguling-uli daw po, dapat daw po merong money growth kung saan yung money rin po natin na iniipon, hindi po yan nagne-negative. Tuloy-tuloy pong tumutubo. Sabi po dito, dapat lahat daw po ng yan meron. Dito po sa IMG, ay meron po tayong tie-up which is ang Kaiser International. Lahat po ng 4 na yan, meron po ang Kaiser. You don't need long-term healthcare if sigurado ka na hindi ka magkakasakit. Hindi ka tatamaan ng COVID. Wala naman pong taong hindi nagkakasakit. If you think you can bring your company's HMO even after you retire. Wala pong company na magbibigay pa sa inyo yan. Na wala na po kayong pakinabang sa kanila, tuloy-tuloy pa rin po silang gagastos para sa inyong HMO. If you think your government can take care of your healthcare needs. Sadly to say po, dito po sa Pinas, hindi pa po ganun kaganda ang healthcare benefits. If you expect your children to take care of you, dito po walang masama. Pero again, kung kaya naman po mag-ipon na ngayon para sa sarili nyo, gawin nyo na po. Ito pong healthcare na to, ito po yung isa sa mga solution sa what if we live too long. Okay? Sabi po dito, a lot of families' finances break down because of an illness of a loved one. Totoo po, isa lang po talaga yung magkasakit sa atin, apektado na po yung finances ng buong pamilya mo. Kaya, punta po tayo sa income protection kung saan kailangan po ito ng family mo. Sabi po dito, understanding the purpose of life insurance. Paano po ba yan? Sa buhay po ng bawat tao, meron po tayong tinatawag na poverty line, basic line, comfort line, and luxury line. For example po, nandun po kayo ng family mo sa comfort line. Papunta po dun sa luxury line. Kung ikaw yung breadwinner, importante po na meron kang insurance. Kasi nasa iyo yung bulto ng money na nakakatulong sa buong family mo. Kung wala ka pong insurance and namatay ka, mapupunta yung family mo sa poverty line. Mahirap po yan. For example po, laki po kayo sa yaman. Yung mga anak nyo po, bigla pong pupunta sa poverty line. Sa tingin niyo po ba, mabilis po sila makakaahon at makakabalik po sa comfort or luxury line? O for example po, kayo po ay mahirap. Hirap na nga po tayo sa buhay, babagsak pa po yung family natin sa poverty line. Gusto niyo po ba yun? So, ang ginagawa po talaga ng insurance and healthcare, ganito po. Mawala man tayo, lalo kung tayo yung breadwinner, meron pong sasalo para sa family mo. Ang life insurance daw po ay pwede rin pong gamitin para po maprotektahan ng ating family if we die too soon. Ma-replace po ang ating income to finance your children's education. Kung maliliit pa po yung mga anak nyo, kumuha na po kayo niyan. Kasi tandaan nyo po, kahit mawala po tayo, tuloy po ang buhay na may iwanan nating pamilya. Tuloy po ang buhay ng ating mga anak kung saan kailangan po nilang mag-aral. To pay estate tax as instant money for your family. Agad-agad po, meron po sila makakuhang malaking money kung saan pwede po sila makabuild ng negosyo. To pay off debts. Tandaan nyo po na ipapamana po hindi lang naman ng yaman, pati po ang utang. So, gusto mo ba na ipamana mo sa asawa mo utang? Importante, meron kang insurance. Paano ka ba makakapili ng tamang insurance? Dapat po may protection or income replacement. And then, may safety. Hindi po nag-negative yung money nyo at naiipon yung money nyo. Tax advantage. Wala pong tax. And panguling-uli po, meron pong high return yung ating money. And meron po tayong tie-up sa IMD kung saan andun po ulit lahat ng 4 na to. Yun po ay ang most 18 or sa Manila Bankers. Punta naman po tayo sa manage ng ating mga kautangan. Sabi lang po dito kung bakit kailangan natin i-manage ang ating utang, can turn into a disease. It could control your life, diminish your happiness, and limit your freedom. Control your life in a way na nalilimitahan ka na sa mga gusto mong gawin sa buhay.
Gusto mong umalis, magkakasama kayo ng family mo, gusto nyo mag-travel, or gusto nyo may bilhin na bagay para sa bahay nyo, hindi nyo magawa. Puro na nga kayo utang. Andiyan na yung pumapasok na yung nahihiya na kayo. Nanliliit na kayo sa sarili ninyo. Gusto nyo ba yung ganon habang buhay? Mahirap po yung ganon. Kailangan makaalis po tayo sa utang. Punta naman po tayo sa emergency funds. Sabi po dito, ito po yung third if sa buhay natin. What if meron pong emergency? For example, COVID-19, kung saan nagkaroon po tayo ng quarantine. Karamihan po sa atin dito, no work, no pay. Yung iba po, mas worse, nawalan po sila ng hanap buhay. Sana po, dito pa lang po, may na-realize na po tayo na hindi po habang buhay, secure tayo sa employment. Sabi po dito, no matter how much you plan in life, the unexpected things still happen. Dapat po talaga pinaghahandaan po natin. Paano po yon? Pwede na po natin yung simulan. Simulan po natin sa pagbibuild ng ating emergency funds. Ang sabi po dito, dapat meron daw po tayong 3 to 6 months na ipon sa ating emergency funds. And pwede po tayo mag-start mag-save po ng at least 1,000 pesos monthly kung kaya natin. Having extra source of funds can give your family peace of mind during a stressful time. Okay po, tapos na po tayo sa emergency funds. Pero bago po tayo magpunta sa investments, puntahan po muna natin yung pay yourself first. The poor man's formula. Sabi po dito, 100% na income nila minus 100% na expenses nila. Kaya, wala pong nagiging savings or ipon. Kadalasan po dito, sila po yung kapag malapit na po yung kinsenas or katapusan, doon pa lang po nagtitipid. Kasi, doon pa lang po nila nakikita na paubos na pala yung panggastos. Yung iba naman po, may 100% na sahod minus 200% gastos. Nauuwi pa po sa utang. Hindi po kasi nila iniisip na i-manage man lang yung pera nila. Ito po yung pay yourself first. Dapat daw po 100% na income mo minus 30% daw po dapat inilalagay na po natin sa ating savings. 70% lang po yung pagkakasyahin natin. The abundance formula, same din po halos. 100% na income and 30% din po yung itatabi natin. Yun nga lang po, hinati po siya sa tithes or savings kung meron po tayong mga church na pinaglalaanan po ng ating money. Dito po sa 10%, pwede pong mas bumabayan or mas tumaas pa. Sabi nga po sa Bible, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob dahil iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. 70% pa rin po yung pagkakasyahin natin. What if, Michael, hindi nga kasya yung 70% sa ating expenses? Baka po sinasabi nyo lang po yan dahil hindi nyo po alam kung saan po napupunta yung pera nyo. For example po, mahilig po kayo mag-soft drinks. Dito po, 25 pesos per can. Kung nakakadalawang cans po kayo sa loob ng isang araw, 50 pesos po yun. So, kung mag-iipon po kayo sa sarili nyo, makakaipon po kayo dun ng 1,500 pesos sa loob ng isang buwan. Sa loob ng isang taon, 18,000 pesos. Pero kung ipapasok niyo po yan sa tamang vehicle or tamang investments, in 20 years, meron po kayong 1.5 million. Kung saan kada taon tumutubo po ng 12% ng interest. Ayos po ba yung ganon? Pangalawang example po yung kape. For example po, yung presyo ng kape ay 20 pesos. Nakaka 3 cups per day po kayo. So, 60 pesos po yon. Sa loob po ng isang buwan, makakaipon po kayo doon ng 1,800 pesos kung ipon nyo lang. And sa loob po ng isang taon is 21,600. Again, kung ipon nyo lang. Pero, kung ipapasok nyo po yan sa at least 12% interest rate na investments, sa loob po ng 20 years, meron po kayong 1.8 million pesos. Jump na po tayo sa phone bills or sabihin natin sa internet na lang. Kung ang ginagawa nyo lang naman po sa internet, nagke-Facebook lang naman kayo, wala namang mabigat na trabaho, huwag na po kayo kumuha ng masyadong mahal. Pawasan nyo na po, punta na lang po kayo dun sa pinakamababa or malapit dun sa mababa para makatipid po kayo ng malaki. Kung makakasave po ng 2K sa loob ng isang taon ay 24,000 pesos. And kung pinasok mo po yun again sa 12% na interest rate sa investment, in 20 years, meron ka pong 2 million pesos. So, ayan po. Dapat lang po talaga nababantayan natin yung ating mga gastos. Doon pa lang po makakapag-reduce na po tayo ng unnecessary expenses. At sa pagtitipid po natin or iwas luho, hindi nyo po namamalayan na nakakapag-increase na po tayo ng ating cash flow. Sabi po dito ni Warren Buffett, isa po sa pinaka-successful na businessman sa US, do not save what is left after spending. Spend what is left after saving. Save muna.
Hindi pa pwedeng kung ano na lang yung matira, barya-barya, yun lang yung save natin. Dapat, pagkakuha mo po ng pera mo, mag-save ka po kaagad. Punta naman po tayo sa the rule of 72. The power of compounding interest. Si Albert Einstein po yung nag-create ng formula na yan. Paano po ba yan? 72 divided by interest rate equals number of years para mag-double yung ating money kung saan vehicle natin nilalagay. For example po, mag-save po tayo ng ating money sa nag-average na company or vehicle na 4% interest rate kada taon. Kung i-apply po natin yung rule of 72, 72 divided by 4 equals 18. So, every 18 years daw po, magdo-double yung money natin. For example po, kayo po ay 29 years old. At meron po kayong 100K. Ito pong 100K na to, example lang po siya para mabilis po natin makompute yung money. So, kung 29 years old ka, magdadagdag ka lang po ng 18 years sa age mo, magiging 47 ka. Yung money mo na 100K, magiging 200K. Nagdoble po. And naalala nyo po kanina, sabi ko, the power of compounding interest. Yung pera nyo po na nagdoble, magdodoble, nagdodoble. So, magdadagdag po ulit tayo ng additional na 18 years, ikaw ay magiging 65 years old na. So, yung money nyo po na 200K, magiging 400K. Enough na po ba yung 400K para sa ating retirement? Sasapat na po ba yan? Well, para sa akin po, hindi. Napakaliit po niyan. Tandaan niyo po, meron pa po tayong tinatawag na inflation rate kung saan tumataas po yung bilihin or bumababa po yung value ng money. What if ipasok natin siya sa mas mataas na interest rate? Doon tayo sa 8%. I-apply ulit natin yung rule of 72. 72 divided by 8 equals 9. So, every 9 years daw po, dodoble yung money natin. So, same example na lang po, 29 years old ka and meron kang inilagay na 100K. Pagdating mo po ng 65 years old, meron ka pong 1,600,000 pesos. So, lumaki po, hindi po ba? What if ipasok pa po natin sa mas malaki pa na interest? Doon po tayo sa average na 12%. Apply po ulit natin yung rule of 72 divided by 12 equals 6. So, every 6 years po, dumodoble yung money natin, nagko-compound. Ito po yung magiging value ng money mo. Magiging 6,400,000 pesos. Enough na po ba for your retirement? Well, sa akin po, pwede na po ito. Bakit po importante na inilagay po natin sa vehicle na maganda po yung interest rate ng money natin? Parang ganito lang po, kung sa bangko nyo po ilalagay yung money nyo, bibigyan po ba kayo ng ganito kalalaki na interest rate? Sadly to say po, hindi. Ang interest nga lang po na ibinibigay ng bangko sa atin, for example, time deposit, 1% lang po kada taon yung itinutubo ng money natin. And kung sa savings account naman po, 0.20 to 25% lang po yung itinutubo ng pera natin. Napakaliit po, wala pang 1%. Sige po, for the sake of argument, sabihin na lang po natin 4% po yung ibinibigay sa atin ng bangko. Doon natin inilalagay lang yung money natin. Sa tingin nyo po ba, ang bangko po, kapag tayo po ay nagde-deposit o naglalagay ng money sa kanila, itinatabi lang po ba nila sa vault nila? Hindi po ganun. Ini-invest po nila yon. Kasi sila po yung may alam eh. Ano po mangyayari? For example, ibibigay po ng bangko sa atin is 4%. Sa atin po itong 400K. At sa bangko naman po yung matitirang 6 million. Sino pong umasenso? Eh di yung bangko, sila kasi yung may alam pa. Before. Pero ngayon alam mo na dapat gawin mo rin siya. Huwag mo nang antayin na masayang pa yung mga taon mo na hindi mo pa rin siya ginagawa. Tignan nyo po kung ilang beses po nag-times yung money ninyo kung alam nyo po kung saan po talaga vehicle dapat ilagay yung money natin. From 4% to 8%, nag-times 4 yung value ng money natin. From 4% to 12%, times 16 po nag-compound yung ating pera. Napakalaki po na maitutulong yan sa ating finances. Papaano kung kaya mo naman mag-ipon ng 100 pesos a day? Ano ba yung magiging difference niya sa mga rates? Depende kung saan mo ilalagay yung money mo. For example po, ilalagay nyo lang po yung money nyo sa ilalim ng unay nyo, sa alkansya nyo, or kung saan nyo man po gusto ilagay sa bahay nyo. After 10 years, meron daw po kayong 360,000 pesos. In 20 years, meron daw po kayong 720,000 pesos. Kung sa savings account naman, or sa time deposit, 1%, after 10 years, meron daw po kayong 361,821 pesos. Sa 20 years naman po, meron po kayong 727,278,000 pesos. Tignan nyo po, oh, parang wala naman pong pinagbago kung itinabi nyo lang sa ilalim ng una nyo or sa alkansya nyo, yung pera nyo.
What if ilagay niyo po yan sa tamang investments? Ilagay niyo po yan sa 12% at least average. After 10 years po, yung iniipon niyo po na 100 pesos per day, magiging 692,139 pesos. And after 20 years naman daw po, kulang-kulang 3 milyon. Ang laki po ng naging diferensya, hindi po ba? And what if mas bata ka pa nakapag-start? Kung kaya mong ipunin yan sa loob ng 30 years, yung pera mo ay magiging 10 million may get. And kung 40 years naman, magiging 34 million may get. Enough na po ba yan para sa retirement mo o sa iba pang mga pangarap mo sa buhay? Sa akin, enough po yan. Marami kang pwedeng makuha. Sabi po dito, those who start early wins more. Time is of great value. Kaya, invest consistently plus long term. Yun po yung mahalaga doon. For example po, kaya nyo po sa mas malaki pa sa 100 yung naiipon nyo kada araw. Kung 200 po, sa loob lang po ng 10 taon, may hit nyo na po yung first million nyo. Kung 500 po, kaya nyo ipunin. Sa loob po ng 10 years, na hit nyo na po kaagad yung maigit 3 milyon. Yan po yung halaga ng alam nyo po yung tamang pagsasave. And dapat daw po, meron tayong disiplina. Ito po yung utang ko sa inyo kanina, yung investments. Paano ba nag-work yung investments talaga? So, alam nyo na po na may 12% na pwede kayong pasukan ng average interest rate na return ng money nyo. Ano po muna yung investment? An investment is a monetary asset purchased with the idea that the asset will provide income in the future. And sabi po dito, when you invest, you are buying a day that you don't have to work. Kung hindi ka mag-i-invest, talagang tinatanggap mo na habang buhay ka magtatrabaho kahit senior citizen ka na. Dapat daw po sa pag-i-invest, meron daw po dapat purpose. Maaaring ang purpose mo sa pag-iipon ay healthcare. Kung ikaw ay sakitin or meron ka mga family members na sakitin. Maaari din for retirement. Kung gusto mo makapag-retire ng mas maaga. Tanong ko po sa inyo, pag narinig niyo po yung salitang retirement, ano pong unang pumapasok sa isip niyo? Karamihan po ng sumasagot dyan, age 60 years old. Yun po kapag ikaw ay empleyado. Pero ang totoo po niyan, pwede ka po magretiro ng mas maaga as long as kaya ka nang suportahan ng money mo. Yung pangatlo naman po is for education. Kung meron po tayong mga maliliit or bulinggit pang mga anak, magka-college po yan, tama? Matagal pa naman po natin gagamitin yung pera para makapag-college sila. So, mas maganda po makapag-invest na po tayo para nagko-compound po yung ating money. Pang-apat po sa ating dream house. Medyo may kamahalan po yan. Kung gusto niyo po makatipid ng mas malaki dyan, ipasok niyo po sa magandang investments. Sa kotse po natin, kaysa po ipag-loan natin na tumutubo po yung bangko ng hanggang 42% kada taon na interest na ibinibigay sa atin, mas maganda po ipasok po natin yung pera natin sa investments. Yung panghuling-huli po, ito po yung sa mga mahilig mag-travel. Ayan, may kilala po ba kayo na nag-travel po, pinost sa Facebook, pag uwi po, ilang araw lang po masaya pero problemado po ng ilang taon or ilang buwan kasi yung pinang-travel po pala ay ni-loan. Monthly niya po babayaran. Huwag na po sana mangyari yung ganon. Dapat po talaga meron tayong purpose sa pag-iipon. Sabi nga po dito, an investment without investment objectives is like a traveler without a destination. Parang ganito lang po yan. Kung kayo po ay magta-travel, tapos hindi po kayo naganda, pagdating niyo po dun sa location na yon, meron pa po pala kayo nakalimutan gawin or nakalimutan dalhin. Tama po? Ngayon, saan ba pinapasok yung pera natin? Dito po pinapasok yung ating money sa malalaking companies po na yan. And there are about 250 plus publicly listed companies in the Philippine stock market. You need to be guided to avoid losing a lot of money. Kaya andito po ang IMG para turuan po kayo at tulungan. Understanding stock investments. Yung stocks daw po are the shares of ownership in a corporation. Stock market is a place where stock are bought and sold. Tapos po yung Philippine Stock Exchange or PSE is the corporate that governs our local stock. Sila po yung nagbabantay sa money natin. People buy or invest in stocks to benefit from a company's tremendous value potential over time. Two ways to invest in stock market. Meron po tayong direct stocks and indirect or also known as mutual funds. For example, lahat naman po tayo familiar tayo sa bus. May dalawang klase po ng sumasakay sa bus. Unang-una po is yung driver, pangalawa naman po is yung mga passengers. So, same po siya sa stock market and mutual funds. Papaano po ba yon? For example po, sa direct stocks, kayo po yung driver.
may mga tendency po, hindi po ba ang mga driver po nakakatulog? Kapag nakatulog po, ano pong mangyayari? Maaari po maaksidente or mabundol yung bus na minamaneho mo kung ikaw yung driver. Ganun po yung sa stock market. Ikaw po yung nagbabantay dyan. Ikaw po yung nagmamanage ng money mo and ikaw din yung nagbabantay sa mga shares na pwede mo mabili sa mga companies. Dahil kapag hindi mo nabantayan or hindi ka pa kasi marunong, maubos yung money mo. Punta naman tayo sa indirect or mutual funds. Sa mutual funds po, ikaw nga yung pasahero kung saan meron tayong tinatawag na fund manager. Sila yung nagdadrive ng money para sa atin. Sila yung experience na pagdating sa larangan ng stock market. At tayo naman ng mga investors sa mutual funds, dahil nga meron tayong fund managers, pwede pa tayo makagawa ng iba pang mga bagay. Especially sa mga basing tao. Paano kung nagtatrabaho ka pa? Paano mo mababantayan yung shares mo kung sa stock market ka lang? Pero sa mutual funds, magagawa mo pa yung ibang mga bagay. Okay, punta naman po tayo sa how mutual funds work. Ganito po yan. Ikaw si investor, ilalagay mo yung money mo sa mutual funds kung saan meron tayong fund managers and then si fund manager, i-invest po niya sa securities. Kung saan doon sa securities, nag-generate po yan ng income return and then babalik sa'yo. Ganyan po yung cycle ng mutual funds. And alam niyo po ba na yung mutual funds po, yan din po yung ginagawa talaga ng bangko. Kung saan, every time magde-deposit tayo ng money, ini-invest po nila yan sa stock market or sa mutual funds. Ganun din po ang ginagawa ng ating mga government. For example, alam niyo po ba na yung SSS po, nag-invest po yan ng billions na halaga sa mutual funds. Kung saan, yung kanina pinakita ko po sa inyo na CEO ng Rambler Financials na si Sir Rex Mendoza, siya po yung nagmamanage ng income ng buong Pinas sa SSS. And siya rin po yung financial guru ng IMG. Okay, ngayon magbibigay po ako sa inyo ng example ng direct stock market and indirect or mutual funds. Punta po muna tayo sa direct stock investment. For example, si Jollibee. Kilalang kilala po yan. Simula pagkabata natin, di ba? For example, dyan po tayo bumili ng shares natin or dyan tayo nag-invest. Noong 1997, 27 pesos po siya per share. Tapos po, nung dumating po yung 2017, nag-grow po yung money inilagay natin o yung share na nabili natin, naging 250 pesos. And noong 2019 po, naging 300 pesos. Nagkulang-kulang times 11 or times 12. Noong 2020 naman po, dahil nga po nagkaroon ng pandemic, naging 100 pesos na lang po siya per share. What if, meron po kayong 100k ulit, for example, inilagay niyo po kay Jollibee noong 1997, 100k divided by 27 pesos per share equals 3,703 shares ang nabili ninyo. At noong 2017 po, dahil nga po nag 250 pesos yung 27 pesos na shares nyo, ito po yung computation. 3,703 na shares times 250 pesos equals yung 100k nyo po magiging 925,750 pesos. So, meron po kayong kulang-kulang 1,000,000. Total earning nyo po is 825,750. So, malaki po ba siya? Para sa akin po, maliit pa rin. 20 years nyo pong inantay yan para makuha po yung money nyo na 825,750 nakita. Yan po yung problem kapag nag-direct po kaagad tayo sa stock investment nang wala pa po tayong knowledge. Diyan po tayo sa mutual fund investment. For example, inilagay po ng fund managers kay PhilEquity yung money na ininvest natin or ibinili natin ng shares. For example, noong 1997 po, piso lang po per shares kay PhilEquity. Napakamura po, hindi po ba? Mas mura po siya kay Jollibee. Noong 2017 po, naging 40 pesos per share po siya. Nag-times 40 po yung value ng money natin. Unlike po doon kay Jollibee kanina, doon sa stock market or direct, pinakamalaki pong naging times ng money niya is times 12 lang or times 11. Dito po sa mutual funds, mas mura na nga po yung per share na nabili nyo, pero mas malaki pa po yung naging times ng value ng shares na nabili ninyo. So, kung noong 1997 po, nag-invest po ulit kayo, for example, ng 100k, ang total gain nyo po noong 2017 is 3,605,228 pesos. Mas malaki po siya. Kaya kami po mga IMG members po, ang itinuturo po namin or sinasuggest po namin, wag po kayo munang dumirekta sa direct stock investment. Diretso po muna tayo sa mutual fund investment para habang inaaral po natin yung stock market, yung money po natin na ibinibili ng shares, nag-grow na po.
And nabanggit ko po kanina, ang IMG po is brokerage company kung saan marami pong nakikipag-tie-up na company. Ito po yung mga ka-tie-up nating company. Focus na lang po tayo sa real estate companies. Hindi po ba malalaking company sila? Tandaan nyo po na yung malalaking company po na yan, hindi po yan papasok sa isang kontrata na hindi po nila alam yung pinapasok nila. How IMG can help you para po ma-hit po natin yung goals natin sa life. Ito po yung IMG membership benefits. Ang kagandahan po dito sa IMG, dito pa lang po sa unang benefit, panalong-panalo na po kayo kasi parang nag-enroll lang po kayo. Pag-aaralan po dito sa ating mga seminars ay patungkol po sa pag-handle sa ating finances. Napakarami po natin mga seminars na pwedeng ma-attend. And pwede po nating ulit-ulitin para ma-master po natin na hindi po natin kailangan magbayad pa ulit-ulit. And number 2 benefit, yung ating free financial check-up. Hindi po ba nagpapa-check up tayo pag tayo may nararamdaman ng mga sakit para malaman natin kung saan yung pinagmulan or anong sakit meron tayo. Dito po, check up po yung bulsa po natin na baka hindi po natin kasi napapansin, may sakit na po pala tayo sa paggastos. Magkakaroon po tayo ng mga plano or strategies para maayos po yung pag-handle ng inyong kaperahan. Yung benefit number 3 naman po, ito po, pwede po tayo maging Associate Financial Planner in partnership ng RFP or Registered Financial Planner. So, dito po sa number 3, discounted po tayo ng malaki. At yung pang-apat na benefit, ito po ay free gift sa atin. Kung saan, pag member tayo sa IMG, automatic meron tayong 100k na personal accident insurance. And yung pang-limang benefit naman po, meron tayong Fidelity Life Insurance. Okay, dito po sa benefit na to, pwede po kayo mag-add lang ng 500 pesos. One-time payment lang po yan, 500. At meron po kayong kapalit na 50,000 pesos na life insurance. Yung pang-anim na benefit naman po, yung IMG Vision Care. Ito po yung twice a year, meron po tayong free IMG and Kaiser frames. Hindi po ba sa pagpapagawa ng salamin, ang mahal po talaga dyan yung frames. Pupunta lang po tayo sa mga De Los Reyes Optical and pwede nyo pong ma-avail itong benefit number 6 natin. Yung pang number 7 naman po ay free unlimited consultation or check-ups. Kahit araw-arawin nyo pa po magpa-check up, pwede. Sa ating mga Kaiser Medical Center clinics. And hindi lang po tayo unlimited consultation. Discounted pa po tayo sa mga medical services. Pati yung ating immediate family. And yung benefit number 8, magkakaroon po tayo ng access sa healthcare products and services. Sabi nga po, a lot of family finances break down because of an illness of a loved one. Napakalaking impact po niyan sa buong family pagdating sa finances. Kaya importante talaga na meron tayong healthcare. Ito yung unang-una sa yung turo ng IMG concept, healthcare. Yung number 9 benefit naman po, yung ating life insurance na Manila Bankers. And exclusive lang po ito sa mga IMG members. Ang tawag po dito is yung MOST 18 or Multiple Option Super Team 18. Ito po ay napakaganda at napakamurang insurance. Okay, meron po tayo mga trainees dyan pag tayo po ay IMG member na. And kapag tayo po ay naging member sa IMG, yung pang 10 benefits, magkakaroon po tayo ng access sa mga companies ng investment, sa mutual funds. Ang maganda po dito, zero entry fee. Kung saan, 100% po ng money na iniipon natin sa investment or mutual funds, sa atin po talaga. And meron po tayong mga trainees dyan, na ituturo po sa inyo kung paano po yung proper way at yung tamang pag-decide po sa pag-i-invest sa mutual funds. Kung hindi po kayo familiar sa mutual funds, ayan po yung pagbili po ng mga shares sa malalaking companies para every time po na kumikita yung companies, kumikita rin po yung money natin or lumalaki yung shares. Yung ating pang 11 naman po, automatic po pag tayo po ay naging IMG member na, investor na rin po tayo. Meron po tayong 1,000 pesos initial investment in any Soldivo funds of member's choice. Ayan. So, kahit kaka-member mo pa lang, congratulations, considered as investor ka na. And yung ating pang 12 benefits naman po, yung access po natin sa direct stock market. Dito po sa ating MyTrade by Abacus Securities. Again, meron po tayong mga trainings para po sa mutual funds and sa stock market. Dalalim po yung knowledge nyo pagdating sa investments para makuha po natin yung ating goals. Yung pang number 13 benefit naman po, yung ating access to ozone therapy at members price. Okay, ito po ay pampabata. Malaki po ang ma-discount natin dyan pag member po tayo. And yung benefit number 40 naman po, ito po yung pang-anim po sa itinuturo po sa workshops. Ito po ay ginagamit po para po sa online marketing. For example, gusto nyo rin po maging financial coach kagaya namin,
ituturo po sa inyo kung paano po yung dapat nyong gawin sa online. Ang ating benefit number 15 naman, discounts. Pwede kayong makasave ng money sa mga non-life insurance. Kung meron po kayong kotse, bahay, na gustong ipa-insured or pinapa-insured na kung gusto niyo po mas makamura, maganda po maging member po tayo ng IMG. Nasa mga 8 to 12% po ang pwede nating may discount dyan. Estimated. Okay po? And yung benefit number 16 naman, members discount sa ating mga real estate companies na ka-tie up. Ang estimated na pwede mo makuha ang discount dito, nag-a-average ng nasa mga 2 to 3% para lang po yan sa mga IMG members. Imagine nyo na lang po, even po yung mga malalaking companies ng real estate po, nakipag-tie up po sa IMG dahil sa ganda po ng system na meron ng IMG. Number 17 naman, yung ating special discount sa memorial lots and interment packages. Dito po sa Heaven of Infinity Memorial Garden. Sa ano po to? Sa Lipa, Batangas. As a member of IMG po, meron po tayo dyan na special rate or makaka-discount po talaga tayo. Tandaan po natin na yung memorial lots po, tumataas din po kasi yung value ng lupa. So, habang hindi natin nagagamit, nagmamahal po siya and pwede rin po siya maging investment kung gusto natin ibenta. Ang ating next benefits ay discounts on special courses. Ito po yung benefit natin sa pang number 18, 19, 20, and 21. Yung pang number 18 po, si Sir Jomar Hilario, expert po siya pagdating po sa social media. Kung tayo po ay nag-online seller, etc. International po siya nagtuturo. Sa pang number 19 naman, si Alan Ngo, siya po ay napakagaling po pagdating po talaga sa email marketing. Number 20, kay Ma'am Shana Sino. Para naman po ito sa mga mahilig po magsulat ng libro or gusto pong mag-start po na makagawa po ng sarili nilang book. So, kahit hindi ka pa writer pero gusto mong matuto, maganda po na magpaturo po kayo kay Ma'am Shana Sino. Yung pang number 21 naman, si Sir J. Castillo, siya po ay expert sa mga real estate. Itinuturo niya rin doon kung paano pwedeng gawin business yung mga magsasara na ng mga properties. Yung ating naman po pang number 22 benefit, ito po ay sa Informatics College. Exclusive discount on tuition and courses fees. Nag-a-average po yan ng mga 10% discount. Again, para lang po yun sa IMG member. Yung atin naman pang number 23 benefit, yung Everest Memorial Services. For example po, ako po ay namatay. Ngayon, yung maiiwanan ka pong family, aligaga na nga po sila, stress, malungkot. Tapos, pagbibili po sila ng mga kailangan sa panglibing o pamburol, ino-overprice pa po ng ibang mga companies. So, si Everest po, alam po niya yung mga price. Kaya hindi po ma-overprice yung maiiwan nating family. Si Everest po yung mag-a-assist sa kanila. Yung atin naman pong pang number 24 benefit, yung APS or Asset Preservation Service. Kung gusto niyo po mag-put up ng sarili nyong corporation, pwede po kayong matulungan dito. Yung pang number 25 naman po, yung ating auto program. Ibig sabihin lang po nito, kung gusto niyo pong bumili ng kotse, kahit i-cash nyo po yan or gawin yung installment, malaki po yung pwede nating masave sa gusto nating bilhin na kotse. Yung atin naman pong benefit pang number 26, exclusive products and services, dito po sa ating country's leading telecommunications company. And then yung ating pong benefit number 27, be in the financial industry. Unang-una, magiging sarili mo yung business mo, magiging financial educator ka, magiging maalam ka pagdating sa pag-handle ng money. Abaganda rito, own your time. Wala po tayong boss dito and wala tayong quota. Tapos, pwede nyo rin pong gamitin yung online system na kahit nasa bahay po kayo, pwede nyo pong gawin at pwede po kayo magka-income. Napaka-flexible po ng IMG kasi pwede mo siyang magawa kahit full-time ka or part-time. Or kahit nasaan ka pang lugar sa buong mundo, pwede mo siyang magawa. As a financial coach and financial educator, ang pinaka-mission po talaga ng IMG is help families. Kung gaano kaganda yung concept ng IMG pagdating talaga sa pag-handle sa ating finances. Hindi po ba, kung nalaman nyo na rin naman na maganda, i-share din natin sa ating mga relatives, sa ating families, or mga kakilala. And every time na ginagawa po natin yon, hindi nyo po napapansin na a-achieve na po natin yung income na gusto po natin ma-achieve. And para naman po sa mga may utang, pwede po kayong maging debt-free or wala na maging utang pa. And ito pong benefit number 28, habang ginagawa nyo po yung pagiging financial coach, kagaya namin, meron po kayong pwedeng maging opportunity to travel the world for free. Pag sinabi po natin for free, syempre, meron po yan mga qualifications na kailangan natin ma-hit. Yung pang number 29 naman, meron tayong mga world-class recognition. So, pwede po tayo makareceive din ng mga ring, pins,
watch, yung watch po natin, inspired po yan by Rolex. And pwede rin tayo magkaroon ng free car. Again, pag sinabi pong free, meron po tayong mga dapat gawin para ma-avail po natin yung free. Okay po? Yung pang number 30 benefit naman po, napakaganda po nito sa amin po mga financial coach. Binibigyan din po kami ng free HMO kung saan dito po, kahit sa mga pre-existing na sakit, pwede po natin magamit. For example, diabetic ka or may cancer, pwede po natin itong magamit kung tayo ay ma-hospital. Again, dahil libre po ito, meron po dapat tayong mga qualifications na ma-hit para makuha po natin to. And hindi po mahirap, madali lang po ito makuha. Ito pong panguling-uli, yung benefit number 31, ito po yung pinakabago po natin, yung Palawan. Ito po yung mga regular rates, kung makikita nyo, pag member tayo ng IMG, makaka-discount po tayo ng malaki. Every time tayo po yung nagpapadala ng pera using Palawan. Paano ba maging member sa IMG? Ang membership fee po sa IMG is 5,500 pesos lang. One-time payment fee. Ibig sabihin, hindi ka na po kailangan magbayad pa ng 5,500 kada buwan or kada taon. Isang beses lang siya. And meron lang po tayong 1,500 na renewal fee every year. So lalabas po yan, nasa mga 125 pesos lang po yan kada buwan. Siyempre, tuloy-tuloy tayong tinuturuan ng IMG. Unlimited po yung ating mga financial class and workshops. And then, tinutulungan pa po tayong i-handle yung money natin. Especially po dito po sa ating mga mutual funds. So ano ba naman po yung magbigay tayo ng 1,500 every year para sa ating renewal? Paano kung hindi ako nakapag-renew? Member pa rin po kayo ng IMG, yun nga lang po, hindi po lahat ng benefits makukuha nyo na. Pero kung gusto nyo po ulit i-renew, for example, hindi kayo naka-renew nung nakaraang taon, at ngayong taon gusto nyo na po mag-renew, pwede po kayo mag-renew, magiging active po ulit yung ating portal sa online. Okay po? And i-recall ko lang kung ano pa yung ibang mga kasama niya. Meron po tayong unlimited financial literacy and workshop class. Pangalawa, meron po tayong free na 100,000 personal accident insurance. And automatic po, investor na po tayo sa Soldivo Funds. Kung saan, meron pong laman na 1,000 pesos yung ating mutual funds. Yung itinuro ko po sa inyo, galing po yan dito sa book na The Secret to Saving and Building Your Future, Become Your Own Financial Educator. Bestseller book po yan. Knowledge is power, but applied knowledge is more powerful. Ano po bang naitulong sa akin ng IMG? Unang-una po ang naitulong sa akin ng IMG, every time na nag-share kami ng mission, nagtuturo kami sa mga tao, nagkakaroon kami ng mga rewards. And we were educated financially, now building our solid financial foundation. Become our own boss. Wala kaming time card, walang quota, and more time for our family. Dahil nga po na-handle na namin ng mas maayos yung aming finances. Before IMG, meron po tayong mga OFW, mga engineer, corporate secretary, janitors, kasambahay. Meron tayong pharmacist, seaman, delivery boy, housewife, even po yung mga estudyante po. Yan, meron po tayong doctor of education, sabongero, call center agent. Kung nagawa po nila maging successful sa IMG, kaya din po natin magawa yun. Sabi ko po dito, the first step towards getting somewhere is to decide that you are not going to stay where you are. Gusto niyo po ba na 60 na kayo, hindi kayo makapag-retire? Hindi pa rin kayo kayang isupport ng money niyo? Huwag niyo naman na po sanang pantayin pa na ganon. Sabi po dito, education plus execution equals transformation. It's time to act on it today. Dapat talaga today. Kung kaya mo na, gawin mo na para mabuild mo yung solid financial foundation mo at makaipon ka.